So mga sangkit, dalawa na pong mga matataas na leader ng buong mundo, okay, ang nadali nitong Amerika. Una, mga sangkit, syempre yung presidente ng Venezuela na naaresto nila ng ganun na lamang mga sangkay. Nilusob po ang kanyang tahanan o ang kanyang mansyon. Pangalawa, ang supreme leader ng Iran na ngayon ay na-deads na nga po mga sangkay. Then now, who's next? North Korean dictator na ba ang susunod dito? Okay, masyado mainit po itong usapin ngayon sa digmaan, no? Ngayon nga po, marami pong mga bansa ang nagre-ready na sa pagtaas ng oil. So ngayon pa lang, no? Maigi na magpa-full tank na po ang lahat kasi magkakaroon po ng matinding pagtaas ng oil sa mga susunod na araw. Okay? At ngayon, mga sangkay, isusunod naman ng Amerika itong North Korea na matagal na rin pong naghahari-harian. Pag-usapan po natin ito kasi meron po tayong update dyan. Alright? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, tayo po ay road to 2 million subscribers na, no? Kaya naman, paki-subscribe po yung ating YouTube channel. Check niyo po sa ibaba. Makikita niyo po dyan yung subscribe button. Okay? Pindutin niyo po yung subscribe, pindutin niyo po yung bell, at pindutin niyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Okay. Eto na. Ito kasi ang balita ngayon mga sangkay. Ito, North Korean Supreme Leader Kim Jong-un. Actually, kinumdi na po nila mga sangkay. No? Kinumdi na po nila ngayon yung ginawa ng Amerika sa mataas na leader ng Iran. Nakakagulat mga sangkay, no? Na ganun na lamang po kadali. Pinatumba, sabi pa nga po ng update, no? Na mayroon daw pong agent, special agent na pinadala doon na sa sobrang galing mga sangkay, nakunan pa daw po ng picture yung pagkasawi mga sangkay ng mataas na leader ng Iran. Saan ka nakakita ng ganong klaseng agent? Nasa gitna po ng makbakan, may mga pinapaulan na pag-atake, pero nakalusot pa rin po siya mga sangkay para po sa ganong klaseng misyon. Ngayon, eto, ang leader po ng North Korea ay tila baga nag-aalala mga sangkay dahil nga po sa ginawa ng Amerika dito sa Venezuelan official or leader, mga sangkay. Di ba nga po, nakakagulat din yun, mga sangkay, di ba? Wala pa pong isang araw. Nung nilusob nila yung Venezuela, walang isang araw ang mataas na leader nila dala na ng Amerikano. Binitbit po, mga sangkay. So, sa madaling sabi, ganun po katindi yung mga special forces ng Amerika. At syempre, may mga secret weapons silang ginagamit dyan. Kasi, mantakin nyo, mga matataas na leader po yan, papaano nangyari na nalulusutan po sila. 'Di ba? Ngayon, ito na. Sino ang susunod? Ito bang North Korean leader na si Kim Jong-un? Ngayon, nagparinig po ito siya nakaraan lamang. Sabi po dito, our nuclear test was for peaceful purposes. We challenge no one. Medyo lumambot nga po siya dito, no? But if you think you can capture North Korea like Venezuela, remember, you are playing with fire. Sabi po dito ng North Korean leader. Lagi po nilang binibida yan, yung kanilang mga missile, mga nuclear missile. Ayan, no? Binibida nila yan na para gabagang sinasabi nila na kapag ginawa niyo yan sa amin, puputok lahat ng to.
Pero mga sangkay, mukhang ano no? Kasi si Kim Jong-un, iba kapag niyari sila, baka magpalipad po ito ng mga nuclear. Ayan po mga sangkay. Ito po yung pinagmamalaki ng North Korea kung kaya't hindi daw sila mababasta-bastang papasukin nitong Amerika. Pero hindi din natin alam mga sangkay. Kasi yung US may B-2 Spirit bomber. Alam niyo yung B-2 Spirit bomber? Hindi po siya nadidetect ng kahit anong radar or pang-detect mga sangkay, kahit anong technology. Kaya siya tinawag na Spirit bomber. Kasi kahit nakalipad siya, kahit nakaangat siya, hindi maririnig. Walang tunog. Hindi din po madidetect. Magugulat na lang, may mga babagsak ng mga missile. Ang matindi doon, kung halimbawa nuclear ang ibagsak noon, hindi tapos. Tapos agad yung laban noon. Ngayon mga sanggay, eto, tingnan po natin. Ito na po yung napatumba ng Amerika at Israel. Israeli and US forces have reportedly, eto, pinatumba na nila yung pinakamataas na leader ng Iran. Pero maliban dyan mga sanggay, ito pa po, Iranian Chief of Staff, Iranian Past Chief of Staff, Commander-in-Chief of the Islamic Revolutionary Guard Corps, Commander of the Qatam at Anbiya Central Headquarters, Emergency Command, Commander of the Islamic Revolutionary Guard Corps Air Force, Commander of the Syria Lebanon Corps. So mga matataas, mga high ranking po ito mga sangkayan po. Commander, mga ano talaga, mga matataas na official po ito na mga kalaban nila. So, yan po mga sangkay yung nagawa na po. Lalong-lalo na po ngayon. Ang tinarget po talaga nila yung pinakamataas na leader. Ito po si Khamenei. Ganun lang po kadali sa kanila. Ibig sabihin, lalong-lalo na po yung mga bansa na walang kalaban-laban talaga kapag ginusto po ng Amerika na pasukin, mapapasok po nila. Kaya pala si Ferdinand E. Marcos, naalala niyo si Ferdinand E. Marcos, kunwari kakampi yung Amerika dun Isa po siya sa na-biktima actually ng Amerika noon kasi binitbit po siya papuntang Hawaii. Kaya iba yung ano nila doon sinasabi po talaga ng mga Marcos, kinidnap po si Apu Lakay. Kasi dinala po sa Hawaii para mag-take over ang new leader na si Corazon Aquino. Kasi hindi na po makontrol, hindi na kukontrol ng Amerika si Ferdinand E. Marcos. Matalino So kinailangan na po nilang, kahit nakaupo pa po siya na presidente, at wala naman po siyang kasalanan, pinasakay po siya ng sasakyang panghimpapawid, nagulat na lang sila, dinala na po sila sa Hawaii instead of Paway. Kasi kung sa Paway yun, meron po doon mga sangkay silang mayroon po sa norte, Malacanang po doon, may Malacanang of the North po doon mga sangkay. So dapat doon lang, ililipat lang yung opisina. So ganun po katindi ang Special Forces ng Amerika. Kaya kaya pala sinasabi po ng mga security ng Venezuela na naka-experience nung pag-atake, sabi nila hindi biro kalaban ng Amerika. Nakakatakot daw. Kasi meron po silang technology na ginagamit pagdating po sa warfare na hindi po nila alam. Kasi kahit daw po yung mga gamit nilang pandigma, hindi pumuputok. Hindi daw po nila magamit na maayos. Pati yung katawan daw nila parang may pressure po na nararamdaman sila na hindi daw po sila makagalaw. So ganun po ang dyan mga sangkay nangyari. Ngayon, itong supreme leader din ng North Korea, matagal na po itong bumabanat sa Amerika. No? Mas malala pa po yung kanya mga banat lagi kaysa kay Putin. Si Putin medyo may sense at balance po kapag tumira. Pag bumira po sa US. Real talk po. Ito mga sangkay, puro pagbabanta ang laging sinasabi ni North Korean leader.
or supreme leader na kapag kayo ganito, papaulan na namin kayo ng missile. Aabot to ng Amerika. Ganun po lagi yung mga ano. Hindi po tulad kay Putin na talagang may mga sinasabi siyang realidad kung ano ang sistema na ginagawa ng US. No? Ito, tingin ko nga mga sangkay, pwedeng isunod to ng Amerika eh. Itong si Kim Jong-un kapag ka nagkataon. Naku, kakaroon po talaga ng tatlong leader na matataas ang makukubkob itong si US President Donald Trump. Well, kayo mga sangkay, anong tingin nyo? Anong inyong opinion? Tingin nyo dapat na rin lusubin ng Amerika itong North Korea? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po isang Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click yung bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.